Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, naghain ng kasong plunder sa ombudsman ang ilang civil society leaders laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay sa di umanong maanumali ang paggasta ng kanyang higit na 600 milyong confidential funds noong 2022 at 2023. Kasama sa kinasuhan ang 14 pang opisyal ng Office of the Vice President at Department of Education o DepEd kung saan dati siyang kalihim. Sa isang pahayag, tinawag naman ni VP Sara na isang fishing expedition ang pagsampa ng kaso laban sa kanya. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, December 13, 2025, ano ang reaksyon mo sa paghahain ng kasong plunder at iba pa laban kay Vice President Sara Duterte? Eto, ulitin lamang ho natin ha. Ano ang reaksyon mo sa paghahain ng kasong plunder at iba pa laban kay Vice President Sara Duterte? Mag-text ang inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ng usapin niya, makakausap natin ang Senior Lecturer ng UP College of Law na si Attorney Amando Virgil Ligutan. Good morning, Attorney Ligutan. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Yes, Attorney, good morning. Yes, Daddy, good morning na po. Isa po kayo sa mga naghain nung impeachment complaint nung nakaraang taon laban kay Vice President Sara Duterte. Ano ho yung reaction ninyo sa pagsampa ng kasong plunder naman ngayon laban ho sa kanya? Okay, so ako yung lawyer main counsel ng third set of complainants. No? Dani, hindi siya nakaka-surprise. Hindi siya surprising in the sense na kung makikita mo yung gist ng complaint, parang ito yung version, plunder criminal cases version ng impeachment complaint na final ng House of Representatives in February, this year, February. Yung amount is 612,500,000 pesos. Parang nagmi-mirror yan sa total amount ng allegations against the Vice President. So, hindi siya surprising, Danny. Attorney Ligutan, ito sa pagkakaalam nyo ho, ano ho yung mga pagkakahalintulad sa mga alegasyon sa inyong impeachment complaint sa plunder case ho ngayon? We understand it's all about the confidential funds. Meron ho bang mga similarities dito sa complaint nyo ho dati dito sa plunder case ho ngayon? Yes, Danny, I'm almost certain na yung mga factual background, yung mga pangyayari, pareho yan. Pareho yan sa impeachment complaint na final ng House of Representatives, yung sinasabing fourth impeachment complaint. Yung pagkakaiba lang, Danny, yun siguro yung how to frame it. Kasi nga, yung sa impeachment kasi, yung yung framework is to couch yung factual allegations leading to the charge na dapat i-impeach tsaka i-remove yung sitting Vice President. Pero yung final na kaso kahapon, yung trust, yung framework will be plunder, di ba? So ginawang yung criminal case version yan ng impeachment complaint. Na sinasabi na yung gist kasi ng plunder, di ba? Series of acts leading to accumulation of more than 50 million pesos. So ano yun, yung pagkakaiba lang, yung end product, this time, Danny, criminal cases yung final. Pero yung gist, yung factual scenario, I'm 100% sure na pareho yan sa impeachment complaints na file against this Vice President, Danny. And not to mention nga ho, ngayon kasama na yung mga ibang opisyal, 14 other officials ng Office of the Vice President and ng Department of Education. Ito, sir, ano ho yung magiging implikasyon ho ninyo? Kasi I understand, marami ho nagsasabi na may mga magpa-file ho talaga ng impeachment complaints this February, dun sa after ng deadline ng Supreme Court. Ano ho yung magiging implikasyon ng kasong ito sa Ombudsman sa posibleng paghahain ho ng impeachment complaint laban kay VP Sara naman ho sa susunod na taon?
Okay, that's a good legal issue, no? Ano ba 'yun? Pwede bang magpatuloy yung criminal case na may if may na-file na impeachment complaint? Dani, I have to admit, no, ito gray area, di ba? Why is this gray area? Kasi nga sa ligang batas, yung president yung may immunity from suit, di ba? So kung yung presidente yung na-impeach or in the process of being impeached, yan, hindi pwedeng mag-file ng mga criminal cases. Pero ito, no, this is the first time na yung vice president, yung na-impeach na nga last year, di ba? Pero ito yung vice president na pwedeng ma-impeach ulit, no? This coming February 2025. So that's a gray area, no? So magpapatuloy ba? Magpapatuloy ba yung ombudsman with its investigation, knowing na may pending impeachment complaint na naka-file sa House of Representatives if and when that happens. Ako, I could just imagine, no, magpa-file na naman yan ng TRO sa Supreme Court. That's a gray area, but for me, no, hindi siya dapat hindrance yung impeachment complaint na yung sa pagpapatuloy ng mga criminal investigations with the ombudsman. Why? Kasi nga yung end products kasi ng impeachment is removal from office saka perpetual disqualification. Pero on one hand naman sa ombudsman naman ano yun pagkakakulong for the crimes committed. So hindi sila like mutually exclusive. Yun yung take ko, no? Yung criminal prosecution with the ombudsman and on the other hand, yung impeachment complaint. Kasi nga, gray area, president lang yung immunity from suit, Danny. So, my take is, pwede. They can go simultaneously. Ombudsman doing his thing and yung impeachment complaint and proceedings happening in the House. For me, pwede lang. Dali. And you mentioned nga ho talagang gray area yung immunity from suit kasi presidente lamang ho, 'di ba? Yung nakalagay ho sa ating konstitusyon na may immunity from suit during his term nga ho, no. Attorney, follow up lang ho, no. Maghahain po ba yung inyong mga kliyente ho ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara sa susunod na taon sa inyong pagkakaalam ho? Okay, so Dali, we cannot telegraph our punches, no? I hope you understand. Pero definitely, 110% may magfa-file ng impeachment complaint before the House of Representatives come February 5, 2026, Dani. I am 110% sure of that. Alright, sir, we understand ho. Ito ho, no, kung sakaling magtuloy-tuloy yung kaso ho, at eventually mahatulang guilty ho si VP Sara, ito kasong plunder ho, ito pandarambong ho, di ba? Ano ho yung magiging implikasyon nito sa kanyang posibleng pagtakbo sa 2028? We understand at this time she is still the front runner, no? Doon sa pagiging presidente ho sa 2028. Ano ho yung magiging implikasyon ho nito? Yeah. Dani, siya yung front runner in a crowded field, no? Crowded field, parang umabot ata ng 33%. Pero historically, no, yung support ng Duterte brand, mas mataas pa diyan eh. Mas mataas pa sa 33%. Yun. So she is the front runner kasi nga madami yung names na nakukonsider, no? So yung tanong kasi pag what if it's a one-on-one scenario, would that 33% around that would that hold? Would that deliver the votes for her to become the next president, no? So ano yung implication for me? Mai-embolden pa rin yung base nila. Nako, makagalit yung base nila, re-energize yung base nila, so to speak. Pero that's around at least as of now, no, 33%. Pero yung tanong, no, yung tanong sa taong bayan, no, nung wala sa tinatawag natin na DDS multiverse, would you vote for a candidate to become president na humaharap sa mga plunder cases yung kandidatong yan? So that's the bigger question, no? Wag na siguro yung DDS multiverse kasi parang ang hirap yan, ang hirap nilang i-convince eh. Parang it's cast in stone na yung support nila. Pero yung remaining like 60 to 70%, no? Would you vote for a president na ang daming controversies
ang daming mga tanong as to her competency, as to her temperament, as to her integrity, honesty when it comes to funds entrusted to her by the government. So yun yung tanong, no? So yung implication for me, hindi siya makakatulong. Hindi siya makakatulong na magdagdag sa votes niya yung mga plunder cases at saka yung impeachment proceedings na I am 110% will push through in February 2026 rather than. Pero sir, legally speaking, no, magiging hindrance ho ba to? Balakid ho ba ito dun sa Okay. pagtakbo ho niya? No, hindi naman. Kasi nga parang the only way na yung isang tao hindi na pwede mag-file ng certificate of candidacy is yung pag sinabing ano na siya, perpetually disqualified from holding office, and then yun. So yung tanong nga, pag Sandigan Bayan level, is that enough? Di ba? Sabi, dapat Supreme Court. Ano pa yan? Pero at this point, I don't think na may desisyon yung isang hukuman that could perpetually disqualify her yung elections in 2028, knowing na hindi naman ganun kabilis yung mga legal proceedings here in the Philippines, no? Pero probability pag may isang hukuman na mabilis, on time, yung mga hearings at saka mahatulan yung vice president ng perpetual disqualification, and then for me, no, it could be an argument na hindi na siya pwedeng tumakbo in 2028. Dan. So yung legal implication, yung pag-file pa lang, wala pa. Hindi pa yan makakapigil sa Vice President to file, to launch her candidacy. Pero pag natulan na siya, guilty ng mga crimes, saka may kaakibat na accessory penalty, na perpetual disqualification, yan. So hindi na siya pwedeng tumakbo na eh. Ayan, malinaw ho yan na talagang kailangan hintayin pa kung hanggang aabot pa ng Supreme Court yung talagang perpetual disqualification niya from holding office. Eto sir, panghuli na lamang ho, no? Naglabas ho ng pahayag si VP Sara at sinabing magiging fishing expedition lamang daw ho yung investigasyon na gagawin ng Ombudsman, at ito'y ginawa daw ho para pagtakpan lang yung corruption sa flood control projects. Ano ho yung reaksyon niyo ho dito? Tawag dyan, Danny, what about TSM? What about TSM? Yun. So, allegation 612.5, pero sasabihin niya, saka yung supporters niya, what about yung mga members ng Congress, yung mga senador, yung mga DPWH contractors na aabot ng billions and billions? Yung sagot ko dyan, hindi naman yan mutual exclusive eh. Yung paghahanap ng hustisya, yung pag-exact ng accountability, dapat mangyari yan whenever, whatever, whoever. Hindi depensa yung dapat hulihin nyo muna yung mas malaki yung ninakaw, no? Pag nanakaw ng isang kusing is a crime. Dapat panagutin lahat. Hindi yan depensa na may mas malaking nakuha yung iba. Hindi yan depensa, Danny. No? Tsaka fishing expedition. Danny, I would like to point out, yung affidavit, yung sinasabing affidavit ni Ramil Madriaga, for me, no? Ito yung missing link eh, di ba? Ito yung missing link kasi nga yung ebidensya ng mga impeachment complainants was withdraw yung 125 million December 2022, no? Tsaka sabi daw binigay sa isang security officer ng OVP DepEd, si Colonel Lachica, no? Pero apparently, parang si Madriaga yung nagbibigay ng detalye. What happened after that? Saka saan dinala? Saka kanino binigay yung pera? No? Hindi to fishing expedition. No? Mas pinalakas yung impeachment complaint ni Ramil, yung affidavit ni Ramil Madriaga. Ito na yung tinatawag natin dati na missing link. So, no need for fishing expedition po, Madam Vice President. No? Nasa kamay na po ng mga complainants, nasa kamay na po ng ombudsman, no? Yung mga bagay na dapat marinig, makita, mabasa ng ombudsman to charge you for plunder, graft, and corruption. No need for fishing expedition. The fish has been caught, Attorney Danny. Alright, ang maganda ho yung sinabi ho ninyo. And abangan ho natin ito sa mga susunod na araw at hanggang sa next year na kung talaga may maghahain ho na impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Ligutan.
Danny, maraming salamat. Good morning.